Nitong nakaraang buwan ay tuluyan na ngang nagkaroon ng bagong customer, ang Swedish defense company na Saab, matapos mapili ng bansang Thailand ang JAS-39 Gripen EF fighter jet bilang kanilang bagong fighter para sa kanilang Air Force, na kung saan sinasabing nasa 12 aircraft ang gustong bilhin ng bansa. Malaking panalo ito para sa Saab ng Sweden dahil nasa 10 taon na silang walang bagong customer dahil ang huling order para sa kanilang fighter jet ay noong taong 2014 pa, na kung saan binili ng bansang Brazil para sa kanilang Air Force, at matagal na talagang hindi gumagalaw ang factory ng Saab. At dahil nga sa bagong order na ito ng Thailand, kumpiyansa umano ang Saab na susunod ang Pilipinas na pipili sa mga JAS-39 Gripen bilang susunod na fighter jet ng Philippine Air Force, at naging mas agresibo pa sila sa ngayon sa pagbenta ng kanilang produkto. Base sa mga larawan na inilabas, dinala ng Saab ang mock-up ng kanilang fighter jet sa Maynila bilang display para sa ADAS 2024 o Asian Defense and Security Exhibition, at upang mahikayat palalo ang ating hukbong sandatahan na mapili ang JAS-39 Gripen na kanilang ino-offer. Hindi pa alam sa ngayon kung ano nga ba talaga ang ino-offer ng Saab, kung ito nga ba ay ang kanilang Gripen CD variant pa rin na matagal na nilang ino-offer, o ang mga bagong Gripen EF variant na katulad sa binili ng bansang Brazil at Thailand. Ang hakbang na ito ng Saab ay nagpapakitang nagiging desperado na rin sila na makakuha pa ng mas maraming orders dahil ang bagong requirement ngayon ng Philippine Air Force ay hindi lang nasa 12 fighter jets, kundi tinaas ito sa 40 units ng aircraft. Ayon kay Secretary of National Defense Gibo Teodoro Jr., aabot sa 300 billion pesos ang kinakailangang budget upang mabili nila ang nasa 40 fighter jets. Kaya patuloy ang kanilang pangungumbinsi ngayon sa Kongreso na mabigyan sila ng malaking pondo para sa modernization program. Kung inyong mapapansin, wala pa masyadong bagong proyekto na ibinalita dahil na rin sa marami pang binabayaran ng gobyerno, katulad na lang ng mga in-order na Miguel Malvar class frigates at mga S-70I Black Hawk helicopters. Kaya hindi pa gumagalaw masyado ang modernisasyon ng hukbong sandatahan. Ngunit may tsansang magkaroon na ng pirmahan ng kontrata sa susunod na taon dahil itinaas na sa 70 billion pesos ang kabuoang pondo para sa 2025 na modernization program na magiging sapat na bilang pang down payment, at ang natitirang babayaran ay sa mga susunod pang taon. Ngunit sa kabila ng pagdala ng Saab ng kanilang Gripen fighter jet sa Pinas, magiging dikit pa rin ang labanan para sa proyekto ng Air Force dahil ang kalaban nito na Lockheed Martin na nag-offer ng mga F-16 Vipers ay suportado ng gobyerno ng Estados Unidos, na kung saan magbibigay sila ng military aid sa Pinas upang makaya nating bilhin ang produkto ng Lockheed Martin. May mga sabi-sabi rin na ang dalawang F-16 Vipers at JAS-39 Gripen ang bibilhin, at wala namang problema kung magiging ganito ang desisyon ng Philippine Air Force dahil ang malaking problema lang naman ay kung paano mapupunduhan ito. Hindi rin dapat magpakampante ang Saab dahil may bagong competitor na pumasok sa proyekto matapos opisyal ng ino-offer ang mga KF-21 Boramae Air Superiority Fighters na pinakabagong gawang aircraft ng Korea Aerospace Industries. Base sa impormasyon na ating nakalap, nag-offer ang South Korea ng nasa 10 KF-21 fighter jets sa halagang nasa 62 billion pesos na kasalukuyang budget ng Philippine Air Force sa kanilang proyekto. Malaking banta ito sa Saab dahil ang kasalukuyang ginagamit ng ating Air Force ay ang mga FA-50 light fighter jets, gawa din ng Korea Aerospace Industries, at napatunayan na nila ang kapabilidad ng naturang aircraft. Maliban pa dito, napakarami na ring mga defense company ng South Korea
ang kasali sa AFP Modernization Program, lalong-lalo na sa Philippine Navy, kaya mas pabor sa kanila ngayon ang hukbong sindatahan. Sa susunod na taong 2025, kasama sa listahan at planong bilhin ng Philippine Air Force ang mga karagdagang mga FA-50 fighter aircraft at ito na ang upgraded version na kung tawagin ay mga FA-50 Block 20 na mas maraming kapabilidad kumpara sa ating kasalukuyang aircraft. Inaasahang nasa isang squadron ang bibilhin o nasa 12 units at base sa latest na presyo ng mga aircraft, tinatayang magkakahalaga ng nasa 34 billion pesos ang nasa 12 FA-50 fighter jets, kaya kayang-kaya ito bilhin ng Pilipinas. Ngunit umaasa talaga tayo sa susunod na taon na makakabili na talaga ang bansa ng totoong fighter jets tulad ng mga JAS-39 Gripen o F-16 Vipers dahil ito talaga ang mga aircraft na kayang magprotekta sa ating airspace at may kakayahan na magdala ng iba't ibang klase ng armas upang maproteksyonan ang teritoryo ng Pilipinas. Dapat nang madaliin ito ng ating gobyerno dahil wala na sa kontrol ang pagiging agresibo ng China at hindi naman natin gagamitin ang mga fighter jets upang makipaggera sa ibang bansa, kundi pagpapakita lamang na may sapat na kakayahan ang Pilipinas na depensa ng sarili nito laban sa mga mapangaping bansa.